ko po kayo. Mama BB, thank you so much. Thank you for watching. Alright, so ito naman ang pag-usapan natin mga kababayan. Ito pong si Baste Duterte. Okay, so ito po ay may binitawan na isang statement. Di umano mga kababayan, di ko alam kung itong si Duterte, si Baste ba, ay talagang may sayad din ba sa ulo? May topak din ba itong si Baste mga kababayan? Parang digong din to no? Pero inyo, kanya pong binanggit at sinabi na wala daw pong kasalanan itong si Pastor Apollo Kibuloy. Parang ano lang parang si Banat Bay. Parang si Jason sa mga kababayan na sa kamukha ni Smigol. Na sinasabi nila, hindi naman nagtatago yung tao, hindi nyo lang mahanap. Anak ng tinapa, hindi raw nagtatago, hindi raw tumatakbo. Mga kababayan, hindi lang daw mahanap. Anong klase yan? 'Di ba? So eto na nga, si Baste Duterte ay nagbigay din po ng kanyang pahayag na di umano mga kababayan, etong si Pastor hanggang sa huli daw, parang maliit yung pagkakakuha natin. Eto, sabi po sa mga miyembro ng KOJC, ano man ang mangyari sa inyo, sasamahan ko kayo. Sinungaling tong gunggong na to. Kahit anong mangyari daw, sasamahan niya. Sige nga, pustahan tayo, Baste. Pag nahuli si Kibuloy, sasama ka sa bilangguan, Sigurado ba kayo mga kababayan na ang sinasabi nito ay totoo? Baka mamaya pagdating na nahuli si Kibuloy, wala tayong aasahan dito. Sabi niya, sa mga miyembro ng KOJC, ano man ang mangyari sa inyo, sasamahan ko kayo. Ganun lang. Kaya ngayon, manatili kayong matatag, huwag magkaroon o masyadong mag-alala dahil alam ko naman na wala ang ginawang mali. Yan tayo sa tamang hinala. Alam mo pag ikaw ay lulong din sa pinagbabawal na gamot. Wala ka rin na wala, yan ang tunay na yung sinasabi niyong bangag. Mga kababayan, tingnan niyo naman ang itsura ni Baste Duterte Sino nagsasabing hindi yan gumamit noon? Baka ngayon, sabi nga ni Digong, marami naman yan silang gumagamit dyan ng cocaine kahit nga mga mayor. Baka si Baste isa doon. Ay tama po, Susan Panit. 'Di ba? Baka mamaya sasamahan niya si Baste magtago. Shoutout po kay Metamorphosis. Metamorphosis. Parang alam ko yan Doon ba yan sa Ano bang palabas dati mama yung may mga kulay-kulay? Yung red. Power Ranger. Metamorphosis! Thank you so much po Tita Meli for sharing your blessing. At ito na nga mga kababayan, alam ko naman na wala kayong ginagawang mali. Paano sinasabi na walang ginagawang mali mga ka-GP? Paano ba tayo paano ba tayo mag-assess na isang bagay? Ganito lang 'yan. 'Di ba? Tayo po, mga kababayan, bilang isang tao, kapag tayo po ay napunta sa isang bagay na halimbawa may nagbibintang sa atin, 'di ba? Kayo, papayag ba kayo na pag sinabi sa inyo, ikaw magnanakaw ka, ikaw rapist ka, ikaw ay isang taong mapagbalat kayo, di ba normally ang ginagawa ng isang tao ay talagang ito ay kanilang kinukumpronta. Ang ginagawa nila kinakausap, o sige nga patunayan mo kung ako ay isang magnanakaw, kung ako ay isang rapist, kung ako ay isang addict. Pero mga ka-GP, sabi ni Baste, wala daw kasalanan si Kibuloy.
Aba, kung walang kasalanan si Kibuloy, bakit nagtatago? Bakit tumatakbo? Hoy GP, wag mo sabihin nagtatago, wag mo sabihin na tumatakas. Hindi lang nila mahanap. Anak ng tipaklong ng mga argumento yan, oh. Hindi lang daw mahanap. Thank you so much, Jackie Anderson, for sharing your 50 stars. Pero, mga kababayan, dito, isipin po natin, sa totoo lang ito ang nagagawa ng mga leader na kumakampi doon sa mga pinaghahanap ng batas. Kaya lumalaki ang ulo ng mga taong yan dahil po tayo mismo ang kumbaga kumakanlong sa kanila. Merong mga tao na nagsasabi na si Kibuloy ay nang rape. May nagsasabi na si Kibuloy, kita naman natin kahit sa ibang bansa kayo, mga na OFW. Siguro isa sa inyo mga nakaranas na nakita nyo yung mga tao ni Kibuloy ay human trafficking. Ginagawa nila mga kababayan ay pinabebenta nung kung ano-ano. Diba? Kung wala po kasing kasalanan, walang magrereklamo. At kung walang magrereklamo mga kababayan, malamang wala kang ginawang hindi maganda. So dahil may nagrereklamo, ibig sabihin, merong mali. At saka kala ko ba, si Kibuloy ay ang ating sabi niya, siya daw ay ang Diyos. Shider ba yun? Metamorphosis. Di ba mga kababayan? Kasi, tingnan nyo Diyos ka. Pero tatakot kang mamatay. Ang Panginoong Diyos nga mga kababayan, nung ito po ay, di ba, pinagkanulo ni Judas. Wala siyang pakialam doon dahil alam niya na yun, na-predict niya na. Alam niya na sa sarili niya, Nanabet, di ba? Shoutout po from Canada. Alam niya na sa sarili niya, si Jesus Christ, na siya ay mamamatay. Di ba? Na siya ay ipapako sa krus. Mga ka-GP, itong si Kibuloy, doon palang malalaman nyo na po kasinungalingan ang ginagawa ni Kibuloy. Biruin nyo, mga kababayan, pinaghahanap ng batas, wala daw siyang kasalanan, pero nagtatago. Takot, siya daw ay Diyos, pero takot mamatay. Sabi ni Bebang na wala yung live mo, nagkamali ng pindot. Ako ba? Ay, si Bebang ang nagkamali. Eto mga ka-GP, sa totoo lang, kung napapansin niyo po ang Davao, bakit, ako assessment ko, this is my own opinion, wala itong kinalaman sa ginagawa ng mga kapulisan, wala itong kinalaman sa ginagawa ng gobyerno. This is just my own opinion. Kung bakit ba pinapalitan yung mga tao, yung mga personnel dyan, yung mga uniform personnel sa Davao, dahil may nakikitang mali. Biruin nyo mga kababayan, yung ibinalita natin sa inyo na isa ang napapatay at dalawa ang nare-rape kada linggo. So ibig sabihin, doon pa lang, meron ng problema sa namumuno sa atin. At syempre, hindi lang mayor, may problema yung mga kapulisan dahil isa namamatay, dalawa ang nare-rape, pero yung kanilang datos ay kulang-kulang. Eh doon pa lang may problema na tayo. Tapos ngayon ay pinagmamalaki mo at gusto mong samahan si Kibuloy. Kaya lumalaki yung ulo ng mga taga Davao. Sa mga taga Davao, mayroong mga matitino. Kaya lumalaki yung ulo ng mga gumagawa ng kalokohan dyan sa Davao. It is because mga kababayan may kumukonsinte. Diba? Sabi niya, ano man ang mangyari sa usapang ito, alam natin pagdating sa dulo, pero nandito pa rin ako sa inyo. Alam na raw niya yung mangyayari sa usaping ito. Alam na natin pagdating sa dulo.
Pagdating sa dulo, talo kayo. 'Di ba? Mahuhuli yan si Kibuloy. Sa laki ng perang nakapatong diyan sa kanyang ulo. Nakaw, mga kababayan, yang si Judas noon isa lang. Ngayon dadami na. 'Di ba? Kung noon ang Judas ay isa lang, ngayon dadami na. Ultimo kaibigan ni Kibuloy, ipagkakanulo siya. Kita mo kay Pulin Canada. Nahuli sa Emily Homes, mga kababayan, subdivision. Walang ibang nakakapasok doon kung hindi mga member lang din. Hindi ko alam, ano ba itong mga ito? Sila ba ay, kala ko ba protect the Constitution, animal? Diba? Akala ko ba, mga kababayan, wag galawin ng Constitution na to. Ipatupad ang batas. Kayo mismo ang lumalaban sa batas eh. Kung wala talagang kasalanan, dahil alam naman natin, umiiral din naman ang ating justice system ngayon. Look at Dilima. Diba? Napawalang sala. Bakit ayaw nyong magpahuli? Ba't ayaw nyong sumuko? Diba? Ganyan naman kasi ang dahilan, mga kababayan, o ganyan ang ginagawa ng mga tao na talagang alam po natin na may kasalanan, nagtatago sa batas. Aantayin nila na maalis ang ating Pangulo or aantayin nila na bumaba ito sa pwesto pagdating ng 6 na taon para pagkakampi na nila ang nakaupo sa kalilitaw. Sabi ni Nelson Di Maano, Boss GP, di nga nagtatago, di nga lang makita, sabi ni Baste. Hindi, actually, hindi lang si Baste nagsabi. Si Jason si Banat Bay. Sabi pa nga ni Banat Bay, mga kababayan, hindi naman siya tumatakbo sa batas. Dahil ito ay parte pa rin ng hostisya. Grabe itong mga grabe silang mag-convert, grabe silang mag-twist ng istorya. Ang dami nilang mga paeklat-eklat, ang dami nilang eklabo. 'Di ba? Samantalang, mga kababayan, kung hindi po nila ginawa yung mga karumal-dumal na bagay na yan, hindi naman sila hanapin ng batas. Ang pinagtataka ko lang, etong mga taong ito, saan napunta ang ulo? 'Di ba? Ano to, kinain na ng sistema o nadurog na ang kanilang utak sa shabu? Hindi na nakakapag-isip ng tama eh. Dapat kasi sa mga official na ganito, sana nag-no comment na lang sila. 'Di ba? Sana nag-no comment na lang sila o kaya nanahimik na lang sila. Pero the fact na sila po ay nagsasalita na kinakampihan pa nila yung wanted, mga kababayan, putya, dadami po ang wanted sa mundo. Dadami ang wanted sa Pilipinas, lalo yung mga mayayaman, magtatago na lang. Diba? Kasi hindi sila natatakot eh. Sabi ba naman ni Banat Bay, hindi naman tumatakbo. Yan ay proseso pa rin, parte ng hustisya. So sila lang ang may hustisya? Paano naman yung mga na-rape? Diba? Mga kababayan, mga ka-GP, paano kaya kung kapatid nila yung na-rape? Paano kaya kung kamag-anak nila yung nagahasa? Putya, mga kababayan, doon pa lang sa marinig mo na ito ay inaamoy-amoy ang kanilang ang kanilang pajama, night duty. Manggigigil ka na eh. Sabihin ba naman na, "Huwag kang gigibo, ako ang hihipo." Kaya lumalaki po ang ulo ng mga kriminal dahil sa mga taong kagaya ni Baste. 'Di ba? Kagaya nila Banat Bay. Hindi, kahit hindi na si Banat Bay. Dahil yan influencer lang naman eh.
Pero itong mga nasa gobyerno katulad ni Baste Duterte, isipin nyo na lang, mga ka-GP. Diba? Ang saklap po na isang mayor pa kumakampi doon sa kriminal. Kumakampi doon sa wanted. Gaano ba naman? Kaya pala, isipin ninyo, kaya hindi nahuhuli itong si Kibuloy. Dahil mismong mayor ng Davao, kinakampihan siya. Paano mo nga mahuhuli? Baka mamaya yung mayor pa nagsabi sa taong bayan ng Davao. O lahat kayo ha, lahat ng mga ano rito, huwag niyong sasabihin kung saan nagtatago si pastor kung hindi lagot kayo. Di ba yun ang mahirap mga kababayan Kaya dumadami po ang kriminal. Kita nyo, nasan ba ang ngayon? Nakikita natin ang mga kriminal. Nasaan ang patayan? Di ba nagsimula sa Davao? Yung Davao Death Squad? Oh, paglaban sa kanila, tinutugis na, tinutsugi. Di ba? Kita nyo naman, naka-4 na dekada na sila dyan na mga Duterte. Hanggang ngayon, droga pa rin ang usapan. So, ibig sabihin, kung hindi mo ito napapatigil, may problema sa pamumuno nyo. It is either, mga kababayan, you are the protector, or, mga kababayan, you are a weak leader. Diba? Grabe itong mga taong to.